Ipinakita ni Skyla kay Vicar ang isang napakalaking talaan ng mga maalamat na artifact na nakatago sa abyss. Nakiusap siya na laktawan na nito ang ika-5 hanggang ika-8 palapag kapalit ng pagpili ng kahit isang bagay mula sa listahan. Ngunit agad namang sumingit ang kanyang mga kapatid at sumigaw na hinding-hindi makikipagkasundo ang kanilang Panginoon sa isang demonyo. Sa ikinagulat nila, tila interesado si Vicar sa alok, na bigla ang triplets nang makita nilang seryoso siyang pinag-iisipan nito. Samantala, lihim namang nakahinga ng maluwag si Skyla at pinuri ang sarili, sinadya niyang itago ang ranggo at paglalarawan ng lahat ng artifact, umaasang malilinlang si Vicar at pipili ng isang mukhang magarang ngunit walang silbing kagamitan, kumpiyansa siyang hindi nito makikilala ang tunay na pinakamakapangyarihang artifact. Ngunit mahinahong sinuri ni Vicar ang listahan, makalipas ang ilang sandali ay ngumiti siya at diretsyong itinuro ang isang payak na artifact na timbangan. Nanigas si Skyla sa takot habang pinagpapawisan, nanginginig niyang tanong kung yan ba ang pipiliin niya. Kinumpirma ni Vicar ang kanyang desisyon at itinuro ang timbangan na nasa itaas mismo ng ulo ni Skyla. Casual niyang sinabi na yon ang tila pinakamagandang bagay sa buong listahan, habang pinagpapawisan sa pagkabahala. Nang mapagtanto niyang natagpuan ni Vicar ang Scale of Forced Equality, isang S-rank artifact na unti-unting itinataas ang lahat ng estadistika ng gumagamit hanggang umabot sa antas ng kanyang pinakamataas na katangian. Hindi niya maintindihan kung paano nito natukoy ang pinakamalakas at pinaka-cheat na artifact sa buong database. Habang pinagpapawisan sa kaba, naisip niyang baka alam na ni Vicar ang tunay na kapangyarihan ng kaliskis. Nagkibit-balikat lamang si Vicar at sinabing maaari nilang kanselahin ang kasunduan kung ayaw niya itong ibigay, dahil doon ay napilitan si Skyla na agad pumayag upang hindi mawala ang pagkakataong mapaalis siya. Inalo niya ang sarili sa pag-iisip na marahil ay hindi rin alam ni Vicar kung paano gamitin ang ganoong kahirap na artifact, para sa kanya, ang maiwasan lamang niya ang sakuna ay isa ng malaking tagumpay. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumili sa kanyang mukha habang inihahanda niyang ipadala si Vicar sa susunod na palapag. Alam niyang kahit isang S-rank artifact ay maaaring hindi sapat upang iligtas ito sa lugar na kanyang pupuntahan. Agad naman siyang nagpaalam kay Vicar. Pagpasok ni Vicar sa teleportation portal, sunod-sunod na lumitaw ang mga system notification upang kumpirmahin ang mga bagong titulong kanyang nakuha. Habang tinitingnan ang kanyang status screen, nakakuha siya ng iba't ibang titulo, mula sa Plantain Lily Lumberjack hanggang sa Phantom King Assassin. Napansin niyang ang pinakamahalagang pagbabago ay ang pag-unlock ng kanyang nakatagong mana resistance. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng S-rank conversion bug at pagkain sa 10 gintong candy na nakuha niya mula kay Skyla, kaya na-unlock niya ang bihirang estadistikang ito sa pinakahuling sandali. Bagamat nagtagumpay ang kanyang sugal, litong-lito pa rin si Decarobia. Itinanong ng sinaunang demonyo kung paano nito natukoy ang isang luma at ordinaryong mukhang timbangan bilang isang maalamat na S-rank artifact sa gitna ng libu-libong pagpipilian, at ma-unlock ang nakatagong stat gamit ang mga ito. Itinaas lamang ni Vicar ang artifact at casual na sinabing sinwerte lang siyang muli. Ang Force of Equality ay isang S-rank na kagamitan, depende sa halaga ng kanyang pinakamataas na stat, automatikong magbabago ang halaga ng iba pa niyang mga stat. Unti-unting tataas ang lahat ng mabababang stat hanggang sa tumugma ang mga ito sa halaga ng pinakamataas na stat, magpapatuloy ang pagbabagong ito hanggang sa maging magkakapareho ang halaga ng lahat ng kanyang stat. Ngunit ang totoo, umasa siya sa mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay bilang regressor, alam na niya noon pa kung aling artifact ang kayang sirain ang balanse ng laro. Naalala niya ang tala tungkol sa isang mahina at ordinaryong estudyante na aksidenteng natugunan ang mga kondisyon upang makuha ang mismong artifact na ito noong mga unang araw ng tore. Dahil sa Scale of Forced Equality, mabilis na naging isa ito sa pinakamalalakas na challenger, at dahil malinaw na inilarawan sa memwa ang kakaibang hugis nito, agad itong nakilala ni Vicar. Para kay Vicar, ang paglaktaw sa mga palapag ay isang pagpapala na nakatago sa panganib, bagamat nahiwalay siya sa kanyang mga kapatid. Sapat na ang mga payong ibinigay niya upang makaligtas sa mga ito ng mag-isa. Nagbabala si Decarobia na malamang ay isang bitag ng mga tagapamahala ng tore ang pagpapalaktaw sa mga palapag. Kalmadong sumagot si Vicar na alam niya ang panganib. Idiniin ni Decarobia na maaaring naghihintay ang isang nakamamatay na bitag sa susunod na palapag. Gaano man sila kalakas, sumang-ayon si Vicar na posible nga iyon. Hinikayat siya ng demonyo na manatiling mapagmatsyag dahil kahit ang pinakamainam na plano ay maaaring masira ng mga hindi inaasahang pangyayari. Pabirong sinabi ni Vicar na hindi masyadong kapanipaniwala ang payong yun mula sa isang demonyong nabiguin sa sarili nitong mga plano, gayunpaman,
lihim siyang nananatiling alerto. Nainis si Dec Arabia sa kanyang mga sinasabi, iginiit niya na nag-alala lamang siya para sa kanya. Alam niya mula sa kanyang mga alaala na napakagulo at hindi regular ang Abyss, kaya matagal na niya itong iniisip. Sa pagkakaalala niya sa kanyang nabasa, hindi maayos ang pagkakaayos ng espasyo sa loob ng Tree of Abyss, magkakaiba ang mga lugar na napupuntahan ng bawat challenger, ang ikasyam na palapag na kinaroroonan niya ngayon ay maaaring katumbas lamang ng basement level 5 para sa iba, o baka naman basement level 13 pa. Maganda sana kung alam niya ng maaga kung ano ang susunod na palapag, ngunit ang tanging magagawa lamang niya ay paghandaan ang hinaharap, batay sa kanyang karanasan, imposibleng makita ang mangyayari sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali, sunod-sunod na lumitaw ang mga system alert, nilaktawan nila ang ika-4 na palapag, kasunod nito ay nalampasan nila ang nag-aapoy na disyerto ng ika-5 palapag. Nagpatuloy ang countdown habang mabilis nilang nilalampasan ang ika-6, ika-7, at ika-8 palapag. Sa huli, isang huling tunog ang nag-anunsyo ng kanilang pagdating sa underground floor sham, laboratorio ng Dragon Man. Lumabas si Vicar mula sa portal at napatingin sa paligid. Isang tahimik at malinis na silid na may simpleng puting tiles ang bumungad sa kanya. Bago pa siya makakilos, mabilis siyang pinigilan ni Dec Arabia. Napansin nito ang ilang may itim na aninong gumagalaw sa likod ng makapal na salamin. Bigla na lamang dumagundong ang mga nakakatakot na mutated na halimaw habang binabangga ang salamin. Bagamat nagtaka si Vicar kung bakit nakasuot ang mga ito ng uniforme ng akademya, agad namang napagtanto ni Dec Arabia na sila ay mga biktima ng isang kakilakilabot na eksperimento. Habang pinoproseso niya ang malagim na katotohanan yon, biglang yumanig ng malakas ang buong palapag, nagulat maging si Vicar. Nagpanik si Dec Arabia nang biglang umangat ang silid na parang isang napakabilis na elevator, dumaraan sa isang napakalalim at madilim na lagusan. Kasabay ng malakas na usok ang lumabas dahil sa sobrang bilis, huminto ang silid at kumandado sa itaas. Habang nilalamon ng matinding pangamba ang demonyo, kalmado namang inihanda ni Vicar ang sarili sa bangungot na naghihintay. Unti-unting bumukas ang silid at ibinunyag ang isang napakalawak na kumikinang na bulwagan na puno ng naglalakihang lumulutang na mekanikal na cube, opisyal na siyang nakarating sa pinakasentro ng laboratorio, ang basement level 9 ng laboratorio ng Demonic Dragonoid. Habang sinusuri ang paligid, napansin ni Dec Arabia ang isang kakaibang kumikinang na bowl ang kulay ube na lumulutang sa itaas. Napatingala ang dalawa na may pagtataka, mula sa isang espasyo, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa isang portal. Napatingala silang dalawa at nakita ang isang taong mabilis na bumabagsak mula sa itaas patungo sa kanilang kinalalagyan. Sa isang malakas na pagbagsak, direkta itong bumagsak sa ibabaw ni Vicar at naitulak siya sa sahig. Maya-maya ay napailing sa sakit ang bagong dating ang puting buhok na estudyanteng si Sinclair, habang napahawak sa kanyang leeg. Habang napatanong sa kanyang sarili kung nasan na siya ngayon. Nang tumingin siya pababa, halos matulala siya sa gulat nang mapagtantong nakaupo pala siya mismo sa ibabaw ni Vicar. Ang palapag na ito ay kilala bilang laboratorio ng Dragon Demon, na pinamumunuan ng isang mataas na ranggong demonyo na may kapangyarihang maihahambing sa maalamat na 10 corpses. Ang buong laboratorio ay binubuo ng napakalawak na grid ng mga silid na mahigpit na selyado ng mahika at ginagamit sa iba't ibang nakapangingilabot na eksperimento. Kabilang dito ang sapilitang labanan, pagpaparami, incubation, at genetic modification. Sa kanyang alaala, inilarawan ng mga kabong ito bilang mga silid na yari sa matitibay na mahiwagang pader, kung saan isinasagawa ang iba't ibang eksperimento para sa sari-saring layunin. Sa nakaraang buhay ni Vicar, hindi mabilang na mga challenger ang pumasok sa laboratoryong ito, dahil walang sinumang nakalabas ng buhay. Kinatatakutan ang lugar na ito bilang isa sa pinakanakamamatay na bitag sa buong Abyss Tree. Ngayon, napadpad si Vicar sa mismong bangungot na yun kasama si Sinclair. Sinimulan niyang suriin ang paligid upang malaman ang tunay na layunin ng nakakatakot na laboratoryong ito. Biglang lumitaw ang isang system notification na nagbigay sa kanila ng bagong misyon, tumakas mula sa laboratorio ng Demonic Dragonoid. Sa gitna ng katahimikan, inamin ni Sinclair na hindi niya kailanman inakalang mapapadpad sila sa isang lugar na tulad nito na kasama siya. Upang gaman ang tensyon, pabiro niyang tinawag si Vicar na kuya. Naagad niya itong binawi at tinawag siyang Vicar. Nang tanungin siya ni Vicar kung bakit bigla siyang naging pamilyar sa pakikitungo, matapang itong sumagot na tatawagin niya siya sa kahit anong gusto niya mula ngayon, kahit pamay lang siya. Ipinaliwanag ni Sinclair na dahil tinanggihan na ni Vicar ang kanyang pagtatapat ng pag-ibig, wala na siyang dahilan upang itago ang tunay niyang nararamdaman.
Sa katunayan, mula nang tanggihan siya ni Vicar, pakiramdam niya ay naging malaya siya. Hindi na siya nakagapos sa mga inaasahan o sa takot na mabigo, kaya malaya na siyang gawin ang anumang gusto niya. Dagdag pa niya, kahit tinanggihan siya nito, ang patuloy niyang pagmamahal kay Vicar ay sarili na lamang niyang desisyon. Tinanggap ni Vicar ang paliwanag at sinabing wala naman siyang kontrol sa nararamdaman ng puso ng ibang tao. Habang pinagmamasdan ang pagod at nanghihinang anyo ni Sinclair, napagtanto niyang tiyak na dumaan ito sa matinding paghihirap bago makarating dito. Tinanong niya kung paano siya nakarating sa ikasyam na palapag at kung ano ang nangyari sa mga naunang palapag habang nabigla siya sa tanong. Kahit sinabi ni Vicar na huwag niyang pilitin ang sarili kung masyadong masakit ang mga alaala. Pero mahina pa ring bumulong si Sinclair, hindi siya dapat na nakaligtas. Malungkot niyang sinabi na ang mga tunay na karapat-dapat mabuhay ay hindi siya. Punong-puno ng pagsisisi, tinawag niya ang sarili na basura na hindi karapat-dapat mabuhay. Ikinwento niya na matapos silang mahila papasok sa Abyss Tree, inilayo niya ang sarili sa ibang mga estudyante. Tumanggi siyang makipaggrupo o tumanggap ng tulong dahil naniniwala siyang wala siyang mapagkakatiwalaan sa malupit na larong iyon ng kaligtasan. Matapos malampasan ang mga bangungot sa mas mabababang palapag, nakalaban niya ang mga Sewer Rat, Hellhound, Bloodware, Plantain Lily, at marami pang iba. Pagkatapos nito, narating niya ang Underground Floor 5, Magic Train. Doon ay napunta siya sa isang bagon na mahiwagang tren kasama ang 20 iba pang desperadong nakaligtas mula sa akademya. Sa pamamagitan man ng tadhana o pagkakataon, doon niya muling nakasama sina Tutor, Sancho, Piggy, at Bianca. Napakainit ng pagtanggap nila sa kanya kaya agad niyang pinagsisihan ang paglayo niya sa kanila. Ngunit sa mismong sandaling yun, nagsimula ang isang malupit na teamwork mission, napilitan silang bumuo ng 5 kataong koponan sa ilalim ng isang nakamamatay na kondisyon. Kapag namatay ang kahit isa sa kanila, mamamatay ang buong grupo. Kaagad na sumiklab ang madugong labanan sa loob ng mga bagon, sa sandaling nagsimula ang misyon, nagpatayan ang iba't ibang grupo upang mabuhay. Sa gitna ng kaguluhan, naghanda si Sinclair na gamitin ang kanyang mahika upang lipulin ang kanilang mga kalaban. Ngunit bago pa siya makapagpakawala ng atake, pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Mariin nilang sinabi na hindi sila dapat pumatay para lamang mabuhay. Sa halip na makisali sa patayan, puro depensa lamang ang ginawa nila. Pinrotektahan nila ang isa't isa hanggang sa tuluyang maubos ang lahat ng ibang koponan. Dahil dito, nalampasan nila ang pagsubok. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, isa na namang malupit na pagsubok ang ibinigay ng Tore. Isang misteryosong pulang portal ang lumitaw sa harapan nila. Ito pala ay isang nakatagong misyon na idinisenyo upang sirain ang bagong nabuong samahan nila. Kinailangan nilang bumoto ng isang MVP na siyang makakatakas sa palapag. Ang natitirang 4 ay itatapon sa pamamagitan ng portal patungo sa isang kolonya ng mga nakamamatay na S-rank monsters. Matapos nilang isugal ang kanilang mga buhay para sa isa't isa, napilitan silang magpasya kung sino ang maliligtas at kung sino ang ihahagis sa isang tunay na impyerno habang pinagpapawisan si Sinclair ng malamig. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, unang nagsalita si Tudor. Sinabi niyang alam na nilang lahat ang tamang desisyon. Ayon sa kanya, ang dapat mabuhay ay ang may pinakamalaking tsansang makaligtas. Nauutal na sinabi ni Sinclair na ayaw niyang ipaglaban ang sarili niyang mga kaibigan. Ngunit mahinahon siyang pinutol ni Tutor, ipinaliwanag nitong dahil siya ang may pinakamalaking talento, siya ang nararapat mabuhay. Sumang-ayon si Sancho, sinabi nitong kailangan niyang makatakas, lalo pang lumakas, at balang araw ay ubusin ang lahat ng demonyo bilang paghihiganti para sa kanila. Ngumiti naman si Piggy at sinabing kailangan niyang mabuhay alang-alang sa kanilang lahat. Mahigpit siyang niyakap ni Bianca habang pabirong nagrereklamo na napakalamig na ng pakikitungo ni Sinclair nitong mga nakaraang araw. Sinabi niyang pag-isipan niya ang ugaling yun at huwag kalimutang kakaunti lamang ang mga taong nabibiyayaan ng mga kaibigang tulad nila, dahil sa laki ng kanilang sakripisyo, napaluhod si Sinclair habang umiiyak. Nagtataka niyang tinanong kung bakit handa nilang gawin ang lahat ng yun para sa kanya. Ngumiti lamang si Tudor at sumagot, ganyan ang ginagawa ng isang tunay na bayani. Sabay-sabay silang ngumiti at sinabi na si Sinclair ang pinakamahalagang kaibigan nila. Pagkatapos ikwento ang lahat, tuluyan ang napaiyak si Sinclair. Sinabi niyang habang buong puso siyang pinagkatiwalaan ng kanyang mga kaibigan, hindi niya nagawang magtiwala pabalik sa kanila. Humagulgol siya habang sinasabing isa siyang duwag na hindi karapat-dapat mabuhay at ang mga mararangal niyang kaibigan ang siyang dapat nakaligtas.
Lumuhad si Vicar sa tabi niya at mariing sinabi na walang sino man ang maaaring sisihin siya, hindi rin siya dapat makaramdam ng pagkakasala dahil lamang siya ang nakaligtas. Sa pagkarinig sa mga salitang yun, lumuluha siyang nagpasalamat kay Vicar dahil sa wakas ay nabawasan ang mabigat na pasanin na matagal na niyang dinadala. Dahil sa sobrang pagod at bigat ng kanyang mga alaala, unti-unting pumikit si Sinclair. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa mga bisig ni Vicar habang nilalagnat ng mataas dahil sa matinding pagkapagod. Habang yakap siya ni Vicar, hindi niya maiwasang humanga sa kanilang pagkakaibigan, sakripisyo, at matibay na paninindigan na nanatiling dalisay kahit sa impyernong tinatawag na Abyss Tree. Naputol ang tahimik na sandali nang mapansin ni Decarabia ang mga patak ng tubig na tumutulo mula sa kisame. Ilang sandali pa'y biglang bumuhos ang ulan sa loob ng selyadong silid. Bago pa maintindihan ni Vicar kung bakit umuulan sa loob ng gusali, isang system notification ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nakalagay rito ang isang nakakagulat na impormasyon, kasalukuyan silang nasa human breeding room, ipinakita rin ng system na aktibong inihahanda ng kapaligiran ang silid para sa breeding process, at nagsimula na ang mahigpit na 10 oras na countdown, napatingin lamang si Vicar sa screen, walang masabi, doon niya napagtantong nakakulong sila sa isang literal na breeding chamber.